Marami pong nagtatanong sa akin tungkol sa manifestation. Iba't ibang uri po ang manifestation. Merong nagtatanong yung manifestation na kung paano sila yayaman, kung paano mababago ang buhay, paano makakapasa, kung paano i-manifest yon. Yung isa naman pong uri ng manifestation ay yung katulad ng itinuro sa akin ng lolo ko. Yung lolo ko pong patay na nung bata pa po ako, palagi po siyang kumakain ng mamon. Yun po ang paborito niya. Magdadasal yun, sandali, pupunta kami, sinasama niya ako palagi, pupunta kami doon sa ilalim ng puno. Meron kasing malaking puno ng santol, manggat kay Mito, doon sa lugar namin, doon sa Bicol. Upo po kami doon, meron doong bambu na upuan. Pagkatapos, magdadasal siya, pipikit ang mata, basta kami lang po ang tao, lilitaw na yung mamon. Na ma-manifest niya po yung mamon. Ako, because I'm more or less used to this kind of things, ang ibig ko sabihin po yung phenomena na ginagawa ng lolo ko dahil nasa lahi po talaga namin. Yung lolo ko na meron na nagturo sa akin at nagabay sa akin. Ano po yon? Hindi ako nagtataka. Pero nakikikain po ako kasi palagi niya akong sinasama dahil ako daw po ang halos katulad niya. Ang alam ko lang, nagdadasal siya at yun lang naman ang hinihingi niya. Siya rin po ang nagsabi sa akin na wag hihiling ng mga bagay na napakalaki ng kapalit. Katulad ng never po yan yung nag-encourage sa lola ko o dun sa mga anak niya na yung tungkol sa anong tawag dun, hindi po loto, yung sa probinsya. Weteng! Wala po yung ginagawang ganun. Never na ginamit sa sugal. Normally, sa pagkain lang at saka yung paborito niya. Ako naman po, ang paborito ko kasi ay chicken. Fried chicken. Yun po, nagagawa ko po yun nung bata pa ako. Ngayon, hindi ko na kailangan gawin kasi kaya ko naman bumili. Yung pong bata pa po ako, dun sa loob ng kulambo, palagi kong ipinagdadasal na gusto ko po sanang kumain ng fried chicken. Lumilitaw po yung fried chicken. Nalalaman yun ng lola ko kinabukasan kasi nilalanggam kami. At nagagalit ang lola ko. Ang sabi niya sa akin, huwag kong dadalasan ng paghiling doon. Ipagpiprito na lang daw niya ako. Yung mga bagay na ganun, wala namang klarong explanation kasi palaging parang given na yon na nagagawa niya ever since na nabuhay siya. Ganon din po ako. So there, yun po ang magkakaibang klase ng manifestation. Yun naman po na para mabago ang buhay mo, ma-manifest, o kaya yung pagmamahal sa liniligawan mo, ipagdasal nyo lang po. Meron pong yung tinatawag na parang parallel universe. Kung kaya mo pong paniwalaan na yun ang totoong nangyayari, mangyayari po yun. Katulad yan ng mga pasyente kung may sakit. If you believe with all your heart and soul at may kasamang dasal na tigasan mo na ang panga mo at pagtiyagaan at humingi ng tulong sa puong may kapal, nawawala po ang sakit. Mind over matter nga daw po, sabi ng siyensya, hindi ba? Well, anyway, yun po yung pagdating dun sa bagay na katungkulan sa buhay o sitwasyon ng buhay, kung kaya ninyong maniwala ng buong puso, pag-iisip at kaluluwa na mangyayari o nangyayari na yung hinihiling mo, yun po ang sikreto ng manifestation actually. Kasi, pwedeng mangyari yon doon sa kabila. Yung hindi ka pa nahihirapan ngayon, bago ka mahirapan, bumalik ka doon. Mahirap paliwanag. Pero kung tutuusin, kung may kaalaman ka na ng kaunti at naniniwala ka sa bagay na may kinalaman sa pag-iisip,
sa pagdarasal, sa paniniwala sa Poong May Kapal, at sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, at pagbayad sa mga kasalanan. Walang imposible sa langit. Ang tagal rin po bago ko natutunan ng lahat ng yan. Yung mga bagay-bagay na tungkol sa elemental, tungkol sa mga kaluluwa, tungkol sa mga hindi nakikita ng iba na nakikita ko, normal po sa akin yon. Pero yung manifestation aside from the fried chicken, it took me a while. Matagal din po. Tao lang po. Siyempre, maraming temptation. Lalo na po sa trabaho ko. Maraming temptation. Ang dami kong pagkakamali na pinagbayaran ko. Ang importante, yung willingness na manikluhod, humingi ng tawad sa pagkakamali, linisin at ipagpag ang sariling kaluluwa, mag-umpisa uli, at sikaping wag maulit yung mga dating pagkakamali. Yun po yun. You start from scratch. You start from zero. Clean your slate. And then, program the manifestation, the things that you want to achieve. Ganun po yun. Natutunan ko na po yan. Huwag ka naman pong humiling na mananalo ka sa sweepstakes o sa loto. Kasi kung hindi ukol, hindi naman pupupukol. Meron pong ganyan. Meron talagang yung swerte sa sugal. Meron po niya, nakakita na po ako ng ganyan. Siguro kahit kayo, merong mga ibang tao dyan na mga followers ko na alam na meron talagang taong maswerte sa sugal. Pero kailangan marunong ka pa rin mag-control because at the end of the day, pag yun na lang ang focus mo, mauubos ka rin. Merong swerte sa sabong. Meron namang ang swerte-swerte sa pag-ibig. Malas-malas sa pera. Ang point ko po dito ay yung kung paano ninyo matututunan ang pagbalanse ng mga bagay-bagay. Huwag ninyong kalilimutan na ang buhay dito sa mundo ay sandali lamang. Paghandaan nyo po yung pagtawid. Kasi napaka-importante nun. Napakatagal yun eh. I mean, alam nyo naman ang ibig ko sabihin, hindi po ba? It doesn't matter kung ano po ang inyong relihiyon. Ang importante ay matutong magpakumbaba, humingi ng tawad, gumawa ng mabuti. Yung manifestation po ng fried chicken, magagawa ko pa rin. Pero, what for? Bibili na lang ako. Sayang yung energy eh. Ang dami-dami namang mabibila ng fried chicken. At saka yun lang po ang na-manifest kong physical. Wala pong iba. At saka sinabihan nga po ako ng lolo ko, wag gagamitin sa ibang bagay dahil hindi raw maganda. Siya nga po pala, mamayang gabi, siguro po mga 9 p.m. magla-live ako. So kung meron po kayong mga questions tungkol sa ganitong bagay, tungkol sa manifestation at iba pa, let me know. Hintayin niyo po ako. Around 9 p.m. Andyan po ako sa inyo. Kita-kita tayo. God bless all of you.